Nako, mga ka-Daddy Frankie, totoo kaya ang bali-balita na hindi itutuloy ang paggawa ng bahay ni Daddy Frankie kay Oliver? Oy aba, bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMBB. So alam naman natin, i-continue na natin mga ka-idol para malaom-laom. Alam niyo mga ka-idol, na itinurn over na ni Daddy Frankie si Oliver sa kanyang pamilya. Ang tanong ng karamihan, kasi nag-open si Daddy Frankie na itutuloy niya ang paggawa ng bahay kay Oliver. Ngayon, may mga nagkakalat na balita na hindi daw itutuloy ni Daddy Frankie ang paggawa ng bahay kay Oliver. Aba. Ha? Kung may idea kayo dyan, please comment section below. Well, ating pag-uusapan po ito ngayon, punto por punto mga ka-idol. So alam naman natin na kilala yun na si Daddy Frankie. Ang pag-ugali ni Daddy Frankie, ang kanyang matulungin, may paninindigan sa sarili, at alam naman natin kung paano siya magmahal sa kanyang kapwa-tao. Alright? So ganun lang po dun mga ka-idol. Yung bali-balita na po yun mga ka-idol, wala po tayong kasiguraduhan po doon. Kung i-level natin sa fake news, siguro i-fake news na lang po natin. Walang ganung pangugali si Daddy Frankie na manloko, na magbitiw siya ng salita sa tao na hindi niya ginawa punto por punto. Diyan nga siya minahal ng kanyang asawa na si Ma'am Rochelle na malaom-laom. Ganun lang po doon mga ka-idol. Kung ano man ang mga balita ang masasagap ninyo sa labas, huwag po kayong maniwala. Sabi pa nga ni Daddy Frankie na nag-usap-usap sila ng the family of Oliver. Kahit i-turn over dan ko sa inyo si Oliver, yung promise ko sa inyo na ipapagawa ko ng bahay si Oliver, gagawin ko yun. Punto por punto. Ganun po ang sinabi po ni Idol Daddy Frankie. Na kahit turn over niya si Oliver sa kanyang pamilya, tuloy pa rin ang kanyang plano sa paggawa ng bahay. Ganun po ka-importante tumulong si Daddy Frankie. Hindi kay iwan sa ere, hindi katulad ng iba dyan. Ganun lang po doon. So magpasalamat lang po, kasi sabi pa ni Daddy Frankie, total si Oliver may pera naman sa akin, gagamitin po natin po yun. So alam naman natin, example 200,000, kulang lang po yun mga kaidol sa pagpagawa ng bahay. Magastos po, magastos sobra ang paggawa ng bahay. So alam naman natin na gagawa ng paraan yan si Daddy Frankie para mabigyan ng hustisya ang kanyang pangarap para kay Oliver na matayuan ng bahay na malaom-laom. Di ba? Ganun lang po dun mga ka-idol. Na grabe yung mga supporters ni Daddy Frankie nagmahal kay Oliver. So, tingnan naman, malaking pinagbago ni Oliver. Observe nyo naman, simulan nakakulong siya doon, ginawang hayop. Hindi lang hayop, ginawang demonyo doon. Nakakulong si Oliver hanggang dahan-dahan binangon ng isang anghel na mga natulungan niya na si Daddy Frankie. Hanggang ngayon, tingnan nyo ang pinagbago. Nakakausap na ng maayos, nakakasagot na ng maayos na malaman. Mas maganda pa nga sumagot si Oliver kumpara kay Ansing. Si Ansing laging lumilihis sa tanong ni Daddy Frankie. Bakit? Gusto niya lagi siya i-priority kumpara sa kanyang brother. Ganun lang po dun mga ka-idol. Yung ni Kuya SMB na sometimes nilinihis ni Ansing ang mga kasagutan tungkol sa tanong ni Daddy Frankie para ma-priority ang kanyang sarili. Alright? Ganun lang po dun mga ka-idol. Ay nako. Kung ano man mga, again, sa mga nandyan na patuloy sumusuporta, huwag kayong agad maniniwala sa mga fake news na kung ano natin masasagap ng mga balita. So alam naman natin na yung iba inggit dyan kay Daddy Frankie, ang iba dyan is ready, so tayo na lang po mag-adjust. Alright?
tayo na lang po mag-adjust para at least na-maintain yung natin yung suporta natin para kay Daddy Frankie. Ganun lang po dun mga ka-idol. So alam niyo naman, kahit si Daddy Frankie, marami siyang tinutulungan, hindi lang si Oliver, marami siyang tinutulungan, pero binabalik-balikan pa rin niya ang mga taong na tutulungan niya punto por punto. So, ewan ko kung si Kalex, mga ka-idol, kung napacheck up na ba ng DSWD. So kailangan po natin yan malaman dahil sabi ni during the premiere ni Daddy Frankie before May 20, follow-up check up daw ni Kalex. So tingnan natin kung nagagawa ba din. Hindi rin ba until now, binago na ba ng DSWD ang kanilang pang-ugali? Nandun yung kasinungalingan, delay, laging late. Alright? So, ay ganun talaga pang-gobyernohan mga ka-idol. So, yun po, mga ka-idol, na kahit ganyan si Oliver, yung mga natulungan niya, DSWD, na lagi na-involve sa mga animalyang aktibidad ng about sa pagtulong sa ibang tao dahil sa kanilang kahinaan sa aksyon. Lagi po, magaling lang sila sa isip, pero mahina sa gawa. Ganun po. Kailangan kung anong kabagsik ng isipan ng tao, ganun kabagsik sa gawa. Para kung anong plano dapat gawin. Hindi pwede ma-delay, hindi pwede malit ura-urada. Ura-urada. Huwag antayin bukas kung anong plano natin ngayon kasi ibang iskwento na ang bukas. Diba? Ay sa mga nandyan, please don't forget to subscribe to YouTube channel, Kuya SNB Vlog. Ganun lang po dun mga kaibigan, pwede Kuya SNB. Aabangan na lang po natin kung anong mga next episode na gagawin ni Daddy Frankie ikakaayos kay Oliver. So alam naman natin, follow-up check-up, laging kasama, medication, maintenance, nandiyan si Daddy Frankie. May ganun bang ibang vlogger? Wala. Daddy Frankie is the best of the best charity vlogger of the Republic of the Philippines. Totoo po to. Walang halong biro. Nakikita niyo kahit ganyang hitsura, naku, yung sinseridad, kaya nga minahal niya ni Ma'am Rochelle. Kasi yung kanyang panindigan sa sarili, hindi nababawasan, mga kaidol. Nadadagdagan pa. Oo, nadadagdagan. Pero ang iba dyan nababawasan. Dahil sa mga fake issues, sa mga sponsors issues na lagi nasasagap ang ibang mga founder. Blessed dahil kasi doon ako naniniwala kapag may animalyang kabulastugan ang founders sa loob ng kanyang community may issue. Pero tingnan niyo naman si Daddy Frankie. Tahimik na malaom-laom. It means doon natin masusukat paano siya mag-alaga, paano siya mag-handle ng community ng matiwasay na hindi magulo. Alright? Ganun lang po doon. Kasi po, unang-una, magbase na lang po tayo kay Oliver. Magbase tayo kay Oliver. Diba? Kung iba lang po yan, binitawan na si Oliver. Pero, anong ginawa ni Daddy Frankie? Doon pa rin siya. Hindi pa rin niya binitawan si Oliver. Kasi sabi nga ni Daddy Frankie, hindi pwedeng bitawan ang mga taong kailangan pa ng tulong. Pero, ang sabi pa nga niya, kung turn over na natin si Daddy Frankie, sabi ni si Oliver, sabi pa ni Daddy Frankie, kung walang pagkain sa ansin, punta kay Gigi. Okay? Magtulungan sila. Ayun ang katanungan din ng karamihan. Kung mapakain kaya ng maayos si Oliver ni Ansing, kung hindi magbigay si Oliver ng pera. Yun ang katanungan. Kung may mga idea kayo, please comment section below. Magbibigay kayo ng pagkain si Ansing kung walang maibigay na pera si Oliver. Sa inyong napapansin, sa pang-uugali ni Ansing, matutugunan kaya ang nasa mindset ni Daddy Frankie na in case kung hindi halimbawa lang na hindi na siya sumuporta kay Oliver, mabibigyan kaya na matutugunan kaya ni Ansing tsaka ni Oliver o ni JJ ang needs ni Oliver?
Yung pong katanungan po doon mga ka-idol. Alright? Kasi para sa akin, hindi ko pa po napapansin na may ganun pang ugali, yung concern at word ng pag-aaruga si Ansing. Doon tayo magbase. Iniwan lang, gusto ni Oliver na hindi umuwi, hindi sumama kay si Oliver hindi sumama kay Daddy Frankie pag-uwi. Dahil gusto ni Daddy sana, ni Daddy Frankie na sumama si Oliver dahil sa kanyang maintenance, medication, naiwan sa bahay. Pero ayaw talaga sumama ni Oliver. So, nirespeto yun, desisyon. Nirespeto ni Daddy Frankie ang desisyon ni Oliver na iiwan dun sa bahay ni Ansing. Ngayon, nang nalaman ni Ansing na matutulog si Oliver isang gabi sa kanila, anong unang na-mission niya? Ano to mga ka-idol? Ano to? Kwarta. Okay. Kunting explanation lang ng Daddy Frankie. Okay. Bigay agad. Bigay agad 5,000 pesos. The following day, ayan. Dinala niya sa DSWD. Okay. Dapat, kung really mahal ni Ansing si Oliver at may concern kay Daddy Frankie, that day mismo, bago kinuha ng DSWD si Oliver, dapat tinawagan ni Ansing si Daddy Frankie. Respeto man lang sa kanya. Sana pati DSWD. Bakit? Alam naman natin mga ka-idol na para sa akin lang naman to na may siguro nalaman ni Ansing na may bigay na 10,000 si Oliver sa DSWD ay pumunta doon. Pumayag. Hindi nag-update kay Daddy Frankie. Ngayon, kung hindi kay Jilay, asawa ni BPM, kasi parang siyang na-open ni Jilay kay Daddy Frankie, nangyari kay Ansing sa DSWD. Doon na. Na-open na. Okay? So, hopefully, naintindihan ninyo yung naisa-isipan ni Ansing that time. Okay lang to. At pinyo lang naman ito ni Kuya SDB, okay lang to, sige, punta di sa bulidi. Hindi chinat si Daddy Frankie sige, kasi 10,000 ni Oliver. Akala makukuha ni Ansing yung 10,000 ni Oliver. Ngayon, hindi hinold. Pag hold, ayun. Mabuti, nandyan si Jilay. Kung wala si Jilay, yari na. Ganun lang po doon, yung sometimes din nagka-question din tayo sa sarili nating pamilya na bakit nagagawa nila yun. Sometimes niluloko tayo. Sometimes niluloko din tayo. Not all the time. Dapat sila nga dapat yung unang makakaintindi sa atin. Sila pang parang naggumagawa ng mga animalya. So, yun ang pinakamahirap sa part ni Oliver. Yun ang pinakamahirap. Nakala ni Ansing, hindi nyo ba yun na i-imagine na ganun? Bakit hindi kinontak ni Ansing si Oliver? Si Daddy Frank? Dahil sa 10,000 na pamigay. Nakala ni Ansing na hindi malalaman ni Daddy Frank Ganun lang po, nalaman lang naman yan ni Daddy Frank na si Jilay nga nagsabi, hinul ng DSWD ang pera. Ganun lang po doon mga ka-idol, di ba? Ganun kamatik si Ansing. Why na si Kuya SMB hindi pa siya as in 100% nagtitiwala kay Ansing kung si Ansing ang magmo-monitor o mag-aalaga kay Oliver. Ngayon, nandyan kasi may binibigay pa si Daddy Frankie. Pag ganun-ganun pa siya, ganun, di ba yung word na care? Okay? Pero however, kung hindi magbigay si Daddy Frankie ng financially para kay Oliver. Una pa, ito ang clue. Saan ka natutulog? Doon sa kabilang kwarto si Oliver. Sabi nga ni Ansing, nagsisiksikan na nga kami doon sa kwarto, doon sa isang kwarto. Di ba? Pero word na tono na yun mga ka-idol, yung tono ni Ansing na yun, sa pilitan lang pag-accept kay Oliver. Pero wala siyang magawa. Dahil nga, yun ang word na kapatid. Pero kung ito lang po hindi ko SMB, however, kung hindi magbigay si Daddy Frank,
papatulugin kaya si Oliver sa isang kwarto sa bahay ni Anseng? Kaya ba? Please comment section below mga ka-idol. Kasi hindi po makatarungan kung siyempre tayo marunong din tayo mag-observe, marunong din tayo magbase, di ba? Anong mga nangyari sa loob or kalakalan, kalakalan talaga. What I mean kalakalan, yung nangyayari sa loob ng bahay. Na magaling lang palang si Ansing on cam but off cam, ganun. Baka ang point lang ni Kuya is baka maibalik tuloy yung trauma ni Oliver, maibalik ang kanyang dati. Di ba yun ang iniiwasan natin? So, ang akin lang, i-distance muna si Oliver sa toxic na tao. Totoo, toxic na tao. I-distance muna si Oliver. Bakit ang alam ko, bakit doon na lang? Bakit however kung doon na lang kaya si Oliver kay Sir JJ? Kasi ang problema rin ito mga ka-idol, kasi si Sir JJ busy. Alam naman natin yung trabaho niya as a construction worker. So busy, walang tao lagi, walang nagmumuli. However, si Ansing lagi nasa bahay. Alright? So ganun lang po doon mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. Na sana naman na wag ganung way, wag ganung pang-attitude. Na kahit may mga ganung bagay, dapat unahin ay yung pag-iintindi. Kasi yung 'di ba, tinanong nga si Oliver kung naalala, 'di ba hindi naalala. Kaya mas sanabi nag-content ako na mas better wag nang ipa-recall sa kanya yung mga nangyari sa kanya. Kasi at that time hindi niya alam ang sarili niya kung saan siya. At ganun ang sakit niya mga ka-idol, kalala. Ganun kalala mga ka-idol. So wag na ipaalala. Yun ang the best talaga para sa akin, na wag nang i-recall yung mga the past na nangyari sa kanya punto por punto. Yun lang po doon yung point ni Kuya SMB na bigyan ng pagkakataon na bumawi sila kay Oliver, si Ansing, si JJ at ibang kapatid. Baka halimbawa lang, maalala man ako example na gano'n nangyari sa kanya, kung magkaroon siya ng bumalik ng kanyang normal na isip, ganun pala nangyari sa akin, bakit pinabayaan niyo ako? Di ba yung ganung katanungan? Di ba? Sino mapapahiya doon? Ang pamilya. Di ba? Actually, kung ang problema sa pamilya lang talaga unang makakatulong sa atin. Pamilya lang talaga makakaintindi at makakaunawa, lalong magulang natin. Alright? So anyway, mga ka-Daddy's Frankie, again, this is Kuya SMB. Don't forget subscribe. Ayusin mo ang SMB, subscribe this YouTube channel, Kuya SMB. Of course, point the notification bell para laging updated sa ating mga latest video. So yun po, kung ano mga issues na lumalabas sa labas, huwag na patulan. Importante, lagi tayong updated kung ano mga uploaded ng ating idolong si Daddy Frankie. Anyway, ating sisingit ngayon pala is ni Luis, ng kanyang bahay ngayon. So invited ata si Daddy Frankie. So pupunta sana si Kuya SMB sa anong tawag doon? Yung pa-blessing ng bahay ba? Tawag doon sa Roman Catholic ni Luis. Kaso hindi makakarating si Kuya SMB dahil po wala pa akong nahanap na maging karelibo ko as lang naman as sa 2 araw. So ayun, hindi ako nakapunta po doon. So ayun, so humingi na ako ng pamanhin. Of course, mega love shoutout the Solid Pure Heart International Group, Ma'am Michelle Japan, of course the admin, the members, mga vloggers, and of course the vloggers of Daddy Frankie's, Ma'am Rochelle, of course, mga supporter, admin, sponsor na patuloy nagmamahal kay Daddy Frankie. Maraming salamat. Wag niyo naman, mahalin niyo naman si Kuya SMB na malaom-laom. Anyway, it's just lang. Maraming salamat mga ka-Daddy Frankie sa patuloy sa pagsusuporta kay Kuya SMB Vlog. Mga taga Visayas, Mindanao, Alarong Luzon, OFW. Magtulungan, magkaisa para maging sulit pulido ang Daddy Frankie community. Basta nasa katuweran,
ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Have a good day everyone. Ingat ka, bless, mabuhay po tayong lahat.